Hi! Alam nyo guys, may nagtanong sa akin. Isang ka-Facebook friend, hindi ko to kilala. Itong nagtanong sa akin, simple ang tanong niya. Ito ang tanong niya. Kap, anong masasabi mo doon sa teacher na nag-viral na nagagalit sa mga student niya? Ang ganda ng tanong. Kasi may napanood na rin akong video na kung saan nagalit ang teacher na sinasabi niya, wala kayong mararating, bastos, mga ganun words ang binitawan niya. Alam niyo kung ano masasabi ko? Tungkol sa usapin at sa isyong yan na nagtre-trending na teacher, simple lamang, kaibigan. Nakakalimutan nyo yung ano nyo, boundaries nyo. Nakakalimutan nyo yung boundaries nyo. Una sa lahat, hindi nyo kami binabayaran dito para magtau-tauhan at gawin yung robot at gawin yung katatawanan sa harapan. Pangalawa, hindi ako nag-board exam para lang hindi irespeto ng mga katulad yung wala pa namang nararating sa buhay. Ang kakapal ng mga mukha nyo. Hindi nyo nga kaya buhayin yung mga sarili nyo? Hindi kayo marunong rumispeto? Mag-board exam din kayo para malaman nyo kung hanggang saan kayo. Baka hindi pa nga kayo pumasa sa ugali nyong ganyan. Hindi na nga kayo matalino Sama pa ng ugali. Wala kayong mararating. Ako na nagsasabi sa inyo. Wala kayong lugar sa mundo. Bumaba ka na doon! Watawa ka pa. Grato. Galing squatter. Nang mararating sa buhay. Para sa teacher na nag-viral dahil sa sermon sa mga estudyante. Saludo po ako sa iyo, ma'am, dahil nagawa mong pukawin ang damdamin ng sambayan ng Pilipino. Ito ay isang diskurso na nakailangan ng mas malalim na diskusyon. Totoo na ang henerasyon ngayon ng mga kabataan ay masyado nang binibaby. Di tulad noon, kapag sinabi mong didisiplinahin talaga ng guro ang estudyante ay korporal na punishment kahit pisikal o ipahiya, matuto at magtanda lang. Naniniwala ako na dapat lang gisingin at imulat ang mata ng mga kabataan ngayon. Pati ng mga magulang na din na ang mga kabataan ay sumusubra na at nawawalan na ng respeto sa mga matatanda at kahit sa mga profesional na gurong kagaya mo. Ang respeto ay una dapat magmula sa tahanan. Pangalawa na lamang ang mula sa paaralan. Hindi man maganda ang mga nabitawan salita gaya ng wala kayong mararating sa buhay at mga ugaling squatter. Ito ay di nangangahulugan na maling-mali ang ginawa mo. Pagdidisiplina sa mga estudyante. Kaya saludo po ako sa iyo, ma'am. Para naman sa mga estudyante, kayo ay matutong gumalang. Rumespeto at higit sa lahat ay maging mabait sa inyong mga guro at sa lahat ng nakakatanda. Libre lang ang maging mabait, walang bayad. Ang serbisyo ng ibinibigay sa atin ng mga guro upang hubugin ang ating mga isipan at linangin ang ating kaalaman ay isang dedikasyon na hindi matatawaran. Sila ang mga taong hinahanda tayo para sa kinabukasan. Tama si ma'am na kung gusto nyo na kayo ay irespeto, magmula din dapat sa inyo ang respeto. Huwag natin abusuhin ang batas na nagpuprotekta sa mga kabataan. Sapagkat kapag naaabuso ito ay nawawalan din ng saysay at nagagamit lamang sa hindi tama. Para naman sa mga magulang, please lang po, ang inyong mga responsibilidad ay gabayan din. Ang inyong mga anak ay huwag ninyong kakalimutan. Natututo ang ating mga anak una sa ating mga tahanan, kaya't bago mo nyo sila
palabasin sa realidad ng buhay ay dapat nabibigyan nyo na agad sila ng angkop na disiplina at tamang pag-uugali. Tandaan, refleksyon ng kung ano tayo sa ating mga bahay, ang kung ano ang arte o galaw ng ating mga anak sa labas ng bahay. Ituro ang mabuting asal. Para naman sa mga guro, alam ko na hindi biro ang trabaho at propesyon na meron kayo, kaya hanggat kaya ng pasensya ay sana mapipigil din tayo sa pagsasabi o pagsasambit ng mga di ka nais-nais na salita. Bagamat mabuti ang intensyon dahil sa social media ay nabahiran na ng malisya at naiiba ang interpretasyon. Ipagpatuloy nyo lang po ang inyong pagsiservisyo at pagbibigay gabay sa mga estudyante. Ingat lang po sa susunod para hindi mapabalikan ng batas.